Psalms 123 verses 1 to 4. Ganito ang sabi. Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, o ikaw na sa kalangitan ay nakaupo sa trono. Gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon, gaya ng mga mata ng alilang babae na nakatingin sa kamay ng kanyang Panginoong babae. Gayong tumitingin ang aming mga mata sa Panginoon naming Diyos, hanggang sa siya'y maawa sa amin. Maawa ka sa amin, O Panginoon, maawa ka sa amin, sapagkat labis-labis na ang paghamak sa amin. Ang aming kaluluwa'y lubos na napupuno ng paglibak ng mga nasa kaginhawaan ng paghamak ng palago. Now, para sa atin, kung kayo ang tatanungin ko, mga kapatid, ano ang inyong magiging kalagayan kung kayo yung mismong mga taong dumanas noong kabigatang pangyayari sa buhay ng mga taong naapektuhan ng Yolanda, na biglang bumuhos ang tinatawag na storm surge sa kanilang bahay, na biglang tumaas ang tubig at malakas ang agos at nagdilim ang paligid, umiikot ang hangin ng kulay puti, na tila wala na silang makitang malulusutan at wala na silang makitang pag-asa. Anong inyong magiging damdamin? Anong inyong magiging katwiran? Ano masasabi niyo? Marami sabi niyo, wala nang pag-asa. Kaya nga, palutuon ni Mario, ang tingin niya, wala nang pag-asa. Wala nang kinabukasan. Pero sa hanggang ngayon, kahit natapos na yung Yolanda, ang mga tao pa rin ngayon na naapektuhan ng bagyo, ganun pa rin ang pananaw ng iba, wala nang pag-asa. Dahil sa haba na ng araw na panay gutom, hindi pa sila naabot yung iba ng mga relief goods. At aming panalangin ni Mama sa kanyang nanay, aking Pilar, si Nanay Pilar at kay Bilen, na sana makapanatili pa sila ng kaunting panahon pa. Ang ibig namin tukuyin, sana'y kumapit lang sila hanggang sa dumating ang tulong ng Diyos sa kanila. Now, ganito ang kalagayan ng mga Israelita sa salmong ito, na wala silang nakitang pag-asa, umiikot na dilim at puti ng hangin ang kanilang paligid, hindi na alam kung saan sila pupunta dahil sa matinding dinanas na problema at ngayon sa matinding pag-uusig ng mga kapwa, mga kababayan. Ang buhay natin, ang buhay Kristiyano, ay dapat manghawak din sa katwirang ito, sa kasabihang ito na manatili ka pa ng kaunting panahon. At yun ang ating papanalangin ngayon sa mga kapatid natin, na sana makapanatili pa ng konting panahon sa kanilang buhay, sa kanilang kalagayan. Na paano ito sasagawa ng isang Kristiyano? Mayroon tayong makikitang mga katotohanan na dapat nating tularan sa salmistang ito kung paano siya nakapanatili pa ng kaunting panahon upang dumating sa kanya ang tulong ng Diyos. Tatlong bagay ang ginawa niya. Una, ipinako niya ang kanyang mga mata sa Diyos at sa katapatan ng Diyos at sa kahabagan ng Diyos. Ipinako niya ang kanyang mga mata, ang kanyang sa kanyang katapatan at sa kanyang kahabagan. Ipinako ng salmista nito. Mapapansin natin kung anong sinabi niya, paano niya ipinako kanyang mga mata. Sa verse 1, ang sabi, sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, o ikaw na sa kalangitan ay nakaupo sa trono. Yung pagkakatingin sa mga mata, ibig sabihin, ito yung pagtako ng mga kaisipan ng tao sa Diyos. Dapat lang ipako ang kanyang kaisipan sa Diyos. Kapag tayo dumaranas ng ganitong kabigatan, pag sinabing itinataas ko ang aking mga mata, ang ibig sabihin, itinataas ko ang aking isipan
Yung mata natin, ito yung focus ng ating pagkatao, ng ating isipan. Sa lahat ng problema, walang ibang tinitignan ang salmistang ito na mapanggagalingan ng tulong kundi sa Panginoon. Ito ang dapat nating tularan. Kapag tayo ay napapalibutan ng umiikot na dilim at puting hangin ng kaguluhan, huwag natin alisin ang ating mga mata sa Panginoon. Sa lahat ng tulong, ang sabi rito ng salmista, itinataas niya ang kanyang mga mata. Pag sinabing itinataas, tinuturuan niya ang kanyang sarili. Tinuturuan niya ang kanyang sarili na kanyang ibigay muli ang pagtitiwala sa Panginoon. Pag sinabing mga mata, ito'y kumakatawan sa buong kaisipan. Kapag tayo'y napapaligiran na sa gitna ng kawalang pag-asa, ituon natin, ipako natin ang ating buong kaisipan sa Diyos. Yun ang tanging pag-asa natin. Alala kong muli yung magkalindol nung araw 1965 yata yun. Yung pinakamalakas na lindol na bumagsak yung Ruby Tower at saka yung Pine Hotel sa Baguio. Sa isang kumpang sa Puno Road, nagsigawan ng mga tao, kami naman, ako, bumaba ko sa daan namin, nag-umuga yung bahay namin, lumang bahay. Tapos ang mga tao talagang nagkagano, maraming puno rin sa aming lugar, puno ng santol, puno ng mangga, kaya sumigaw sa kanila, dito kayo sa walang puno, dito kayo sa walang puno, magtipon tayo rito. Nagkatipon kami roon sa gitna na yun na walang puno. Lahat umuuga. Pero kung titignan mo langit lang hindi umuuga. Ito yung kapakita sa atin, tayo tulad ng paniniwala sa salmistang ito, kapag nauuga sila sa bawat paligid sa kanilang problema, itingin lang ang mga mata mo sa Diyos sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nauuga. Naroon ang pag-asa. Pag sabing mata, kaisipan, kaisipan natin na dapat nating maipako sa Diyos. Ang sabi niya rito, ikaw sa kalangitan ay nakaupo sa trono. Ito isang doktrina ng paniniwala ng isang salmista na tanging Diyos lang ang nakaupo sa trono at walang iba. Kaya dapat ang ating pag-asa, ang ating paningin ay dapat nakatuon lamang sa isang Diyos at walang ibang Diyos dapat ng ating bibigyan ng isipan. Walang ibang Diyos na nakaupo sa trono, ibig sabihin, walang ibang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kung nangyayari ang lahat ng bagay sa ating kapaligiran, gaya ng salmista, alam ng salmistang ito'y bahagi ng paghahari ng Diyos. Lahat ng pangyayari na sa kamay ng Diyos, yan may kontrol. Kaya ang una nating tularan upang makapanatili pa tayo ng konting panahon. Magtako tayo ng ating isipan sa Diyos. Ikalawa, itinuturo dito sa atin na para makapanatili pa tayo ng konting panahon, sa verse 2, magpako tayo sa katapatan ng Diyos. Doon natin ipako ang ating paningin sa katapatan ng Diyos. Verse 2, gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon, gaya ng mga mata ng alilang babae na nakatingin sa kamay ng kanyang Panginoong babae. Alam niyo, ang pagsabi sa English kasi, sa verse 2, hindi naman gaya ng Tagalog. Sa English kasi, ang sabi ron, behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until He is gracious to us. Ibig sabihin, huwag daw itigil ang paningin sa Diyos hanggang siya ay maawa, hanggang siya ay magbiyaya. Kaya sinasabi dito sa salmista, Panginoon, masdan mo, tingnan niyo ang aming mga mata, tingnan niyo ang aming isipan, nakatingin sa iyo, sa iyong katapatan. At ang katapatan dito ng Diyos, inilarawan ng salmistang ito sa dalawang alipin. Isang aliping lalaki
at isang aliping babae. Ang isang alipin sa time na yon, sa kulturang ito, ang kanilang mga mata laging nakatingin sa kamay ng kanilang amo. Hindi nila inaalis ang kanilang mga mata sa kamay ng kanilang amo sapagkat kilala nila ang kanilang amo na dapat lamang na sila'y sumunod o dapat sundin sapagkat ang amo nila ay mga tapat sa kanilang mga alipin. Kung anong senyas noong Panginoon ng lalaki, alam nila kung anong gagawin nila. Kung anong senyas noong amo ng babae, alam nila kung paano sila gagawa, kikilos, anong sasabihin, anong dadalhin, alam nila. Dahil meron silang malapit na relasyon sa kanilang amo. Ganon ay kinumpara nitong salmistang ito na ang kanilang paningin, hindi inaalis doon sa kanilang Panginoon tulad ng aliping lalaki at aliping babae sapagkat kilala ng salmistang ito kung gaano katapat ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Doon pa lamang sa pagkaalipin nila sa Babylonia for 70 years, nakita nilang kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanilang kalagayang pagkaalipin. Kaya ang sabi niya rito, ganoon, ang sabi niya, gayo ng mga mata nilang mga babae. Ang sabi, gayon tumitingin ang aming mga mata sa Panginoon naming Diyos hanggang sa siya'y maawa sa amin. Okay? Makikita natin ang pagtitiis nitong aliping ito sa kanyang tapat ng Panginoon. Siguro inaamin din niya na talagang mayroon siyang kasalanan, pero hindi siya tumitigil, hindi siya lumalayo sa pagtingin sa kamay ng kanyang Panginoon hanggang siya'y makabag. Alam niya, faithful ang Panginoon. Bago sinasabi nitong salmista nito, Panginoon, masdan niyo kami. Hindi kami umaasa sa ibang bagay, ibang tao. Walang nakakadistract sa amin, sa aming pagtitiwala ng iyong katapatan. Alaran si Pedro sa Matthew chapter 14 verse 29 to 30. Nung nakita ni Pedro na lumalakad ang Panginoon sa ibabaw ng dagat, si Pedro sa lahat ng mga alagad, siya yung gustong-gustong mapalapit sa Panginoon. Lagi siyang nakatingin sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, Panginoon, utusan niyo nga akong pumunta dyan sa inyong kinalalagyan. Ang sabi ng Panginoon, come, halika. At tumayo si Pedro sa bangka na inuuga-uga ng malakas na alon. At nagsimula siya bumakbang. Nakatingin siya sa Panginoon, paghakbang niya sa tubig o sa dagat, pakiramdam niya, yelo, matigas. Humakbang siya na ikalawa. Pero tumingin siya sa kanyang paligid, sa hangin, nalakas. Na-distract siya, lumubog siya. Hindi ganito ang pagkakalarawan ng salmistang ito. Hindi siya tumitigil sa katitingin sa kamay ng kanyang Panginoon hanggang siya'y kahabagan sapagkat alam niya na kapag nakatingin siya sa Panginoon, tapat siya at pagpapalaan. Na kapag tayo mayroong problema, pag mayroong tayong kawalan, saan tayo tumitingin? Tumitingin tayo sa mga distraction Akala natin yun ang solusyon ng ating problema. Tumitingin tayo sa mga distraction na akala natin ito yung makakaresolba ng iyong kalungkutan, ng iyong pangangailangan. Tumitingin tayo sa tao, tumitingin sa bahay. Tulad ng tumitingin sa cellphone, maghapon na lang, wala nang magawa. Kasi akala niya, yun ang kasagutan ng kanyang buhay. Wala ng prayers, wala ng devotion, wala ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Distraction yun Pero itong taong ito, hanggang sa maawa ang Panginoon sa kanya, hindi siya humihiwalay, tumingin sa kapangyarihan ng Diyos, sa kamay ng Diyos. Ikatlo, hindi lamang ipinako niya ang kanyang isipan sa Diyos, ipinako niya rin sa kanyang mga mata sa katapatan ng Diyos. At ikatlo, ipinako niya rin ang kanyang paningin sa kahabagan
ng Diyos. Verse 3 and 4. Maawa ka sa amin, O Panginoon, maawa ka sa amin, sapagkat labis-labis na ang paghamak sa amin. Ang aming kaluluwa ay lubos na napupuno ng paglibak ng mga nasa kaginawaan ng paghamak ng palalo. Ito yung papalapit sila roon sa bayang Israel, buhat sa kanilang pagkaalipin ng napakatagal sa ibang panahon. Pero akala nila, i-welcome sila ng mga naiwan. Alam natin yung mga naiwan, mga crossbreed na ng ibang mga lahi yon. Hindi na mga totoong Israelita, kaya hinahamak sila, inaalipusta sila, binamaliit sila ng mga taong umaasenso sa lugar na yon. Sila ay tinuturing na kaaway. Grabe! Pero anong ginawa ng tao ito? Ipinako pa rin niya ang kanilang paningin sa katapatan ng Diyos. Ng Diyos pa rin ang gagawa at pagtatanggol para sa kanila. Kaya ang sabi nila sa English, be gracious to us, O Lord! Sila ay nananangal lamang sa biyay ng Panginoon. Be gracious to us, for we are greatly filled with contempt. Our soul is greatly filled with the scoffing of those who are at ease and with the contempt of the proud. Sa kamay ng kalaban, para silang iniisa. Ngayon lang doon sa probinsya, alam natin tapos na yung Yolanda, tahimik na. Pero hirap pa rin yung mga wala talaga. May mga pagkain nga, pero wala, hindi silang makabili dahil walang pera. Kung mayroon naman silang konting pera, may umaakyat naman sa kanila. At kung mayroon naman nagpapadala at pag nalaman, hinaharang na ang mga padala. Pinaiikot sila ng iba't ibang kaaway. Sabi nga ni Mario noong Sunday, doon sa lugar nila, sa baybat ng Tolosa yata, nung matapos na yung dilubyo, nagkaroon ng gera ang NPA sa kasundalo. Dahil ang mga NPA nagutom din, bumaba sila at hinaharangan nila yung ibang mga religious groups. Iba't ibang kaaway. Kaya nagmamakaawa sila upang kahabagan ng Panginoon. Pero mapapansin nyo, panalangin dito ng tao ito, maawa ka sa amin. Hindi sinabing maawa ka sa akin. May concern siya sa kanyang mga kasama. May concern siya sa kanyang mga kapatid. At ito ang ating layunin. May concern tayo sa mga kapatid natin sa iglesia na ipanalangin sila ngayong gabi. May concern tayo sa ating kamag-anakan. May concern tayo sa ating mga anak. Tulad ng babaeng Kalinea. Sa Matthew chapter 15, verse 22, nung marinig niyan, dumating ang Panginoon mula sa Tiro, mula sa lugar, napunta sa Tiro at Sidon. Anong ginawa ng babae ito? Lumabas siya. At nagpunta siya sa Panginoon at nagmakaawa siya. Sabi niya, mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahirapan ng isang demonyo. Hindi lamang ang kanyang sarili, hinihingi niyang habag, kundi maging ang kanyang anak. Kailangan natin dito. Hindi dito sa atin pwede yung, bahala ka, may kanya-kanya tayong problema. Kundi tayo magdamayan. Magdamayan tayo. Huwag tayo magtulakan. At dito sa kamay ng kaaway, ipinahayag dito ng salmista kung paano pong pinangihina ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, verse 4, ang aming kaluluwa ay lubos na napupuno ng paglibak ng mga nasa kaginawaan. Yung mga daw, mga masarap ang buhay, nililibak sila. Nililibak sila. At hindi lang yun, sabi, ang paglibak ng mga nasa kaginawaan at ng paghamak ng palalo. Dalawang bagay. Kaluluwa nila ay hirap na hirap dahil sa lubos at napupunong paglibak ng mga nasa kaginawaan. Kaluluwa at buhay nila ay lubos na napupuno ng paghamak ng mga palalo naman, ng mga mayayabang naman.
Ito yung mga mapagsamantala. Kaya dito sa salmong ito, itinuturo sa atin kapag tayo ay wala nang mapuntahan, umuuga na bawat paligid, tumingin tayo sa Diyos. Ituon, ipako natin ang ating isipan sa Diyos. Ipako natin ang ating puso sa katapatan ng Diyos. At ipako natin ang ating pag-asa sa kahabagan ng Diyos. Sa tuwing tayo humaharap at dumadanas ng mga kahirapan sa buhay, kailangan natin magtiis na mas kaunti pang panahon. Yun ang prayer namin. Sana makapaghintay pa ng konting panahon. Sila nanay doon at si Len. Mga bago ito eh. Walang kumakalinga sa kanila. Nais pa namin makarating, pero wala rin kami kakayanan. Wala rin kami talagang magandang. At ikalawa, pinapakita dito sa atin ang ating pagtiis at panatili sa ating mabibigat na kalagayan. Huwag natin ilayo ang ating mga mata sa Diyos. Ipako natin ang ating isipan sa Kanya. Imbis na tayo panghinaan, imbis na tayo ay mawalan ng pag-asa, masigit natin pangawakan ng pagka kaunay sa pangyarihan. At ating tingnan ang kanyang katapatan, lalo ng kanyang katapatan. So yung tatlong aral dito, huwag natin ibaling ang ating mga mata sa ibang mga bagay na nagbibigay ng distraction sa iyong isipan sa Diyos. Dapat tingin natin sa katapatan ng Diyos, kahabagan ng Diyos, at hindi sa anumang mga bagay. Upang sa ganon ay panalangin din natin iba at hindi lang ating mga sarili. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa isang hamon na ito sa aming pong buhay bilang mananampalataya. Minsan, Panginoon, ito po ay isang pagsaway sa amin sapagkat sa aming pong mga problema ng aming kapaligiran, ng aming mga kapatid, ay sarili lamang namin ang aming tinitignan at hindi namin sila idinadamay sa aming pagluhog sa inyo. Nawa nga po, matuto kaming ipako ang aming isipan sa inyo na kayo'y mabiyayang Diyos, na kayo'y makapangyarihang Diyos, at ipako namin ang aming puso sa katapatan ninyo at hindi po sa anumang mga bagay na nakakasira at nakakahadlang sa aming komunikasyon sa inyo sa panalangin at paging sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyong salita. Higit sa lahat, huwag kaming tumigil, Panginoon, sa pagpako ng aming mata, ng aming isipan, at ng iyong katapatan sa amin na kayo po'y Diyos na mahabagin hanggang sa tabi po ay inyong kahabagan sa aming pong pangangailangan. Salamat po ng marami, Panginoon, na kayo'y Diyos na kailanman nakaupo sa trono at hindi kailanman magbabago. Laging nakikinig, laging nakatingin sa mga taong tumatawag sa inyo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.